Isa siyang batang henyo na may maliwanag na kinabukasan, may magandang nobya pa at parang nabubuhay sa panaginip. Pero lahat ng yun biglang nagbago nang paalisan siya palabas ng party niya at mapilitang magsimula muli mula sa wala. Dahil doon, nagtipon siya ng mga taong itinakwil ng iba at pinangunahan silang maging pinakamalakas na adventurer party sa buong mundo. Nagsisimula ang kwento ng baliktere ng tadhana ang buhay ni Nick matapos siyang paalisin sa party niyang Masters of War ng taong itinuring pa naman niyang parang ama, si Arges. At kung hindi pa sapat yun, sa mismong araw ding yun, niloko at iniwan siya ng girlfriend niya. Basang-basa siya habang nakaupo sa harap ng fountain, tulala at wasak na wasak ang loob. Habang nakatulala, naaalala niya ang mainit nilang pagtatalo ni Arges tungkol sa isang kasamahan nilang si Gaso na tumakas dala ang lahat ng pinaghirapan nilang pera para lang magpasikat sa kung sinong babae. Ayaw patawarin ni Nick si Gaso pero si Arges pa mismo ang nagalit sa kanya, tinawag siyang makasarili. At sinabing wala siyang karapatang maging adventurer. Ipinamukha pa sa kanya ni Arges na siya lang naman ang kumupkup sa kanya noong bata pa siya at tinaboy siyang maghanap ng mas nararapat na lugar para sa sarili niya. Habang halos mabuwal na sa sama ng loob, biglang lumapit ang isang blue-haired girl na may hawak na payong. Sinabi nitong mukha raw siyang aso na walang amo, sabay abot ng tiket sa idol concert niya. Tinitigan lang siya ni Nick at sinabing, hindi ka naman mukhang idol. Sabay tanong kung anong ginagawa niya roon. Ngumiti ang dalaga at sagot, kakasimula ko pa lang pero gusto kong pasayahin ang mga tao, parte yon ng trabaho ko at passion ko. Iniabot niya ang payong, sabay takbo palayo habang sinasabi, huwag kang mawawala sa concert ko, ha? Ayaw maninik, napadpad pa rin siya sa concert ng babaeng ang pangalan pala ay Aget. At bago pa niya namalayan, naging hardcore idol otaku na siya, ubus lahat ng ipon niya sa merch at collectibles. Para masuportahan ang bago niyang lifestyle, bumalik siya sa Adventurers Guild, nagbabakasaling makabuo ng bagong team. Habang nagmamasid, may isang lalaking tinangka niyang lapitan pero nagkukunwari lang pala yung lalaki na di siya kilala. Kaya nauwi si Nick sa walang nakausap ni isa. Pagod at gutom, pumunta siya sa isang tavern at umorder ng pinakamurang pagkain para lang hindi tuluyang mamatay sa gutom. Habang nakaupo, pinagmamasdan niya ang mga taong masayang nagtatawanan at napaisip, makakatawa pa kaya ako ng ganyan? Doon pumasok ang tatlong adventurer at naupo sa mesa niya. Akala niya, magkakagrupo ang mga yun, pero tahimik lang pala lahat kaya napagtanto niyang pare-pareho silang loner tulad niya. Isa sa kanila ay isang eleganteng mage. Maraingal tingnan sa suot at may crystal staff pa. Sa itsura nito, alam ni Nick na noble siguro ito. Pagkatapos ay napatingin siya sa isang lasing na cleric, mukhang matagal nang itinapon ng simbahan. At ang pangatlo, isang dragon girl, seryosong-seryoso ang mukha na kahit ngumiti siya, di man lang gumalaw ang ekspresyon. Dumating ang mga inumin nila. Habang nilalamon ng lungkot, iniisip ni Nick na baka lahat ng taong kakaibiganin niya, magtataksil lang din sa huli. Wala na siyang tiwala sa kahit sino, ni sa sarili niya. Kaya inubos niya ang inumin sa isang lagukan, sabay bagsak ng baso sa mesa. Pero laking gulat niya nang marinig ang tatlo na ginawa rin ng parehong bagay, sabay-sabay pa silang sumigaw, hindi rin kami magtitiwala sa kahit sino. Napatigil silang lahat at nagtitigan, hindi makapaniwala sa narinig. Ang unang nagsalita ay ang mayamang mage girl sa grupo, si Tona. Ikinwento niya kung paano nagsimula ang lahat. Isang araw, matapos niyang mag-cast ng lightning spell, isang klase ng mahika na pinagsasama ang water at wind magic sa mundong ito, labis siyang pinuri ng kanilang schoolmaster. Tuwa niyang hindi maipaliwanag, kaya dali-dali siyang tumakbo papunta sa fiancé niyang si Alex para ibalita ang magandang nangyari. Pero pagdating niya roon, naabutan niyang may kaharap itong ibang babae, si Lynn. Umupo pa nga siya sa tabi ng fiancé niya, sobrang bait pa rin at walang kamalay-malay na niloloko na pala siya, habang masiglang kinukwento kung gaano kaganda ang feedback ng guro sa kanyang lightning magic. Hanggang sa mapansin niya si Lynn, kaya nagtanong siya, sino naman siya? Bigla na lang si Alex ang nagalit, inakusahan pa siyang binubuli raw si Lynn sa school. Tapos sinabihan pa siya na puro kayabangan daw ang ginagawa niya, puro pagmamayabang sa magic niya. At sa sobrang galit ni Alex, bigla na lang nitong sinabi na palagi raw siyang nakakaramdam ng pagiging mababa dahil sa kanya. At doon mismo, sa harap ni Tona, binasag ni Alex ang engagement nila. At mas masakit pa, pinakasalan agad si Lynn sa mismong harapan niya. Matapos ang lahat ng yun, natapos ang school ni Tona. Wasak man ang puso, sinubukan niyang maghanap ng trabaho. Pero saan man siya mag-apply, tinatanggihan siya dahil isa raw siyang noble lady na hindi raw kakayanin ng totoong hirap ng trabaho. Paulit-ulit na na-reject si Tona hanggang sa isang araw, napadpad siya sa racetrack. Sinubukan lang niyang tumaya at laking gulat niya nang manalo agad siya ng malaking halaga.
Naadik siya kagad sa thrill, pero di nagtagal, naubos din ang lahat ng pera niya. Wala na siyang pambayad ng renta, at tuluyan siyang na-bankrupt. Sinubukan niyang maghanap ng party para maging adventurer muli, pero lahat ng makakita sa kanya natatakot sa matalim niyang tingin. Kahit subukan pa niyang ngumiti, parang laging galit ang dating. Hanggang sa sobrang malas, nauwi siya rito, sa tavern, katabi ni Nick. Pagkatapos, humarap naman si Nick sa lalaking cleric na lasing, si Zen, at tinanong ang kwento niya. Sabi ni Zen, dati raw siyang cleric sa isang maliit na lungsod. May batang babae raw na laging tumutulong sa kanya maghanap ng herbs, ang pangalan ay Muriel, kapalit ng kaunting bayad. Normal lang ang lahat hanggang sa isang araw, nagkagusto sa kanya ang bata. Hinawakan pa nito ang kamay niya at nagpropose ng kasal. Maayos namang tumanggi si Zen, sinabing bilang isang cleric, bawal siyang magpakasal. Pero nang marinig yun, biglang umiyak si Muriel at tumakbo palayo, sinisigaw na bastos ka. Bago tuluyang maglaho. Ilang araw lang ang lumipas, habang malapit na sanang ma-promote si Zen bilang high cleric, biglang dumating ang mga gwardya, kasama si Muriel, na mukhang may masamang nangyari. Tumakbo si Zen papunta sa kanya, pero hinawakan siya ng mga gwardya at pinigilan. Laking gulat niya nang akusahan siya ni Muriel ng mabigat na kasalanan. At bago pa siya makapagpaliwanag, ipinabilanggo na siya. 3 buwan siyang nakakulong, at nang makalaya siya, ipinagbawal siyang bumalik habang tinatawag siyang manyak at pervert ng lahat. Pagkatapos niyang ma-exile, napunta siya sa isang inn kung saan may babaeng tumulong sa kanya. Tinulungan niyang gamutin ang pananakit ng likod nito, at bilang kapalit, pinayuhan siya ng babae na pumunta sa Labyrinth City at subukang maging adventurer. Doon nagsimula ang panibagong buhay ni Zen, at dahil sa karanasan niya, nasanay siyang makipaghalubilo sa mga babae hanggang sa mapadpad siya rito, sa tavern kung saan sila nagkakilala ni Nick. Pagkarinig ni Nick sa mga kwento ni Natana at Zen, hindi siya makapaniwala. Kaya diretso niyang sinabi, hindi ko alam kung paniniwalaan ko yung mga sinasabi niyo, kayo ba, naniniwala rin ba kayo sa isa't isa? Matapos yun, seryoso na sinabi ni Zen na siya mismo ang tatalo sa Demon King. Si Nick naman ay lumingon sa Dragon Ian na si Karen at tinanong siya kung ano ang kwento niya. Galit na sumagot si Karen, sinisigaw na may ninakaw sa kanya, at ang mas masakit pa, ninakaw yon ng taong pinakamahalaga sa kanya. Pagkatapos noon, si Nick naman ang nagkwento. Ibinahagi niya kung paano siya iniwan ng girlfriend niyang si Claudine at kung paano niya nalaman na ginagamit lang pala siya nito mula pa sa simula. Pagmulat ng mata niya, nagulat si Nick na nakabaliktad siya at nakadikit ang mukha sa sahig. Laking gulat niya nang makita na lahat sila ay natulog sa iisang kwarto. Dali-dali siyang tumayo, ginayang ang iba, at pinapaalis sila. Pero maya-maya, napagtanto niyang hindi pala bahay niya yon. Kalma lang na sinabi ni Jenna. Ikaw ang dapat umalis, kasi bahay ko ito. Bago siya umalis, tinanong siya ni Jenna, sabihin mo nga, okay lang ba talaga ito? Kakayanin ba nating kumita para mabuhay? Lahat sila ay may kanya-kanyang dahilan kung bakit gusto pa nilang magpatuloy. May para sa idols, may para sa pagkain, may adik sa sugal, at may habol sa babae. Sabi ni Nick, hindi ko alam sa inyo, pero gusto kong mabuhay para sa mga bagay na nagbibigay saysay sa buhay ko. Kaya nagmungkahi siya, bakit hindi tayo bumuo ng sarili nating party? Kinabukasan ng umaga, naglakad silang apat papunta sa guild. Pagpasok nila, nakatingin sila sa batang receptionist na parang may atraso sa kanila. Dumating ang matandang babae ng guild at pinagalitan sila dahil pinaiyak daw nila ang receptionist. Nang makita ng matanda si Nick, agad niya itong nakilala bilang dating miyembro ng Masters of War. Habang tinitingnan niya ang registration form nila, itinuro niya si Karen at sabi, ikaw pala yung sikat na survivor girl. Ikaw yung bumalik ng buhay matapos mag-solo sa isang C-rank dungeon. Sinabi pa ng matanda, tandaan ninyo, ang pinakamahalagang bagay para sa mga adventurer ay makauwi ng buhay. Tinanong niya kung ano ang pangalan ng party nila. Ngumiti si Nick at sagot niya, Survivor. Kahit anong mangyari, babalik kaming buhay. Tumango ang lahat at sabay nilang sigaw. Survivor. Pagkatapos ng registration, inilatag ni Nick ang 3 simpleng rules ng kanilang bagong party. Una, huwag pakialaman ng hobby ng isa't isa. Pangalawa, bantayan palagi ang pera. At pangatlo, kahit anong mangyari, lahat dapat makabalik ng buhay. Imbes na isang tao lang ang humawak ng pera, sinabi ni Nick na hati-hatiin nila ang responsibilidad. Habang pinag-uusapan nila kung paano ito gagawin, nagtawanan sila. May nagbiro pa nga na si Nick daw ang unang mabibigo kung kailangang buksan ang safe. Tinanong ni Z si Nick bakit parang sobrang praning ka pagdating sa pera. Kaya nagkwento ulit si Nick tungkol sa mga nangyari sa nakaraan niya. Sabi naman ni ZM, so gusto mong magtiwala pero magduda rin sa isa't isa? Ang labo nun
Medyo nainis si Karen, pero aminado silang lahat na gusto rin nilang matutong magtiwala ulit kahit kaunti lang. Sa huli, nagkasundo silang maging maingat muna para sa sarili nilang kapakanan. Pagkatapos noon, pumunta na ang grupo sa Sticky Aqueducts. Isa sa 3 labyrinth na pwede lang pasukin ng mga G-rank adventurer. Sinikang nanguna at ipinaliwanag niya na kapag nalinis nila ang 2 dungeon, aakyat sila sa F-rank. Dagdag pa niya, ang mga dungeon na ito ay parang training ground para sa mga baguhan, dito sila nag-e-ensayo at natututo maging totoong adventurer. Habang tuloy ang paliwanag ni Nick, bigla siyang may naapakan na mad-ulash at malagkit. Napahinto siya sandali, pero buti na lang, hindi pala trap. Doon ipinakilala ni Nick ang unang target ng Survivors Party, isang maliit at harmless-looking na slime na ngumunguya ng mga damo. Napangiti ang lahat at hindi napigil ang sabihin, ang cute naman yan. Pero ipinaliwanag ni Nick na kahit mukhang walang kalaban-laban ang malambot na nilalang na yan, kapag nakalusot yan sa isang bukirin, maaari itong lumaki ng husto at maging malaking panganib, baka kainin pa nito ang mga baka. Ipinakita ni Nick kung paano labanan ng isang slime at napamangha ang lahat ng napakadali niyang tanggalin ang core nito. Sabi niya, ganun lang yun. Pagkatapos, pinaalalahanan niya silang siguraduhin kunin lahat ng crystals dahil yun ang ipinagpapalit sa pera mamaya. Habang paakyat sila sa itaas ng dungeon, tinukso ni Zen si Tiana, tanong niya kung pagsugal lang ba para sa kanya ang pagsali sa party. Nainis si Tiana at nagreklamo kay Nick, sinasabi na nilalabag daw ni Z ang rules dahil nakikialam sa personal niyang buhay. Napangiti si Nick at tahimik na naisip baka tama nga ang desisyon niyang buuin ang grupong ito. Sinubukan ni Z pumatay ng isang slime at aminado siyang parang mali ang pakiramdam ng pagpatay ng isang nilalang. Sinubukan siyang kumbinsihin ng lahat at nauwi sila sa pag-uusap kung bakit nga ba inaatake ng mga monsters ang mga tao, pero wala silang naging malinaw na sagot. Binalaan ni Nick ang lahat na manatiling alerto, pero sabi ni Tiana, ang tanging napapansin lang niyang pagbabago sa mga slime ay mas bumilis ang mga ito. Ipinagmayabang pa niya na kaya niyang tumalo ng mga orc at goblin. Pero pagkasabi niya noon, nadulas siya. Kalma lang si Nick at sabi, ingat, yung mga slime dito nagpapalabas ng malagkit na likido. Parang balat ng saging yung mad ulash. Nahihiya si Tiana dahil sa sablay niya, kaya sa inis, agad siyang nagcast ng icicle dance, pero hindi niya tinamaan ang slime. Sa halip, muntik pa niyang tamaan si Karen, na buti na lang ay mabilis na naharang ang magic gamit ang espada niya. Natarante si Tiana, humingi ng tawad at tinanong kung ayos lang ito, pero malamig lang ang sagot ni Karen. Mag-ingat ka. Baka sa susunod, ako na mismo ang tatamaan mo. Dahil doon, medyo nasira ang bago pa lang nilang samahan. Ilang araw silang parang iwasan. Maya-maya, narating nila ang pinakamataas sa palapag ng dungeon. Pinaalalahanan ulit ni Nick ang lahat na maging alerto. Biglang napansin ni Zen ang isang higanteng slime monster. Sabi ni Nick, yan ang boss ng dungeon. Pero bago pa niya matapos ang paliwanag, sumugod na agad si Tiana. Ako na to. Kaya ko to mag-isa. Sigaw niya. Pero sa halip na manalo, nag-ulo lang niya ang buong laban. Pagkatapos ng gulo, naglalabas silang lahat ng damit sa tabi ng ilog. Ipinaliwanag ni Nick na ang mga giant slime ay nagwiwild kapag tinamaan ng malakas na magic at nagtatapon ng slime sa lahat ng direksyon. Pagkatapos, tinawag niya si Z at sinabi, ikaw dapat nasa likuran. Hayaan mong kami ang protekte sa'yo. Tinanggal ni Nick ang armor niya at ipinakita ang lahat ng lakas at kahinaan niya, umamin pa siya na wala siyang alam sa magic. Nagtaka ang iba kung bakit niya ibinubunyag lahat ng iyon. Sabi ni Nick, kung mas kilala natin ang isa't isa, mas madali tayong magkakatiwalaan. Nagbigay pa siya ng kaunting speech para itaas ang morale ng grupo. Doon na rin nagsimulang mag-open up si Z, ibinahagi rin niya ang mga kakayahan at kahinaan niya. Lumapit si Tiana kay Karen, yumuko at humingi ng tawad, sabay sinabi rin ang lakas at kahinaan niya. Parang lamambat ang puso ni Karen matapos yon. Habang nakaupo si Tiana at medyo malamig pa rin ang mood. Biglang bumahing si Karen at lumabas ang maliit na baga mula sa bibig niya na tumama sa harap ni Tiana, nagpasindi ng apoy. Natawa si Karen at sabi, oy, hindi ko sinasadya. Pero akala mo lang, sinusubukan kitang ihawin. Parehong natawa ang dalawa, at doon tuluyang naayos ang tampuhan nila. Pagkatapos noon, tumungo na ang grupo sa Goblin Forest. Ipinaliwanag ni Nick na madali lang talunin ang mga goblin hanggat hindi ka napapaligiran ng marami. Pero biglang may tumalon na goblin mula sa gilid at inatake si Z. Buti na lang, nagawa ni Z na iwasan at i-deflect ang atake ng goblin. Agad namang sumugod si Nick at tinapos ang kalaban sa isang mabilis na galaw. Pagkatapos noon, hinarap ng Survivors Party ang isang buong grupo ng mga goblin, karamihan sa mga ito, si Nick mismo ang nakalaban at natalo mag-isa. Doon ipinakita ni Jenna ang kakayahan niyang detection skill.
Sa tulong nito, napansin niyang isa sa mga halimaw ay may kakaibang dami ng magic power, masyadong malakas para lang sa ordinaryong goblin. Sabi ni Nick, malamang ay ogre yon, ang evolved form ng isang hobgoblin. Sandali nilang pinag-isipan kung aatras ba sila, pero napagdesisyonan nilang ituloy ang laban. Ang rason nila, bukod sa reward, kailangan nilang pigilan ang mga halimaw para walang ibang taong mapahamak. Bumuo sila ng plano na nakasentro kina Nick at Karen. Dahil hindi tinatabla ng magic ang mga evolved ogre. Habang naglalakad sila papunta sa pugad ng mga kalaban, muling nagbangayan sina Karen at Tiana tungkol sa tiwala sa isa't isa. Pero sa huli, nagkasundo silang subukan ulit at bigyan ng isa pang pagkakataon ng partnership nila. Biglang naramdaman ni Karen ang presensya ng halimaw at agad siyang tumakbo, sinundan ng buong grupo. Si Z naman ay nagcast ng buff spell para palakasin ang kanilang lakas habang si Tiana ay ginamit ang magic niya para linisin ang daan mula sa mga goblin na humaharang. Habang umiinit ang labanan, nagsalita ang ogre at inutusan ng mga tauhan niyang goblin na umatake. Nangaligkig ang tuhod ni Karen, gusto niyang magtiwala ulit kay Tiana at ganoon din ang naramdaman ni Tiana. Sa wakas, nagtiwala sila sa isa't isa. Nagcast ng spell si Tiana, dumaan ito kay Karen nang hindi siya tinatamaan at nilipol lahat ng goblin sa daraanan ng magic. Pagkatapos noon, umatake si Karen gamit ang nag-aapoy niyang espada at sinigaw ang kanyang Fire Dragon Strike na tuluyang nagpabagsak sa higanteng ogre. Pagkatapos ng laban, sinimulan ni Nick mangolekta ng mga goblin horns bilang patunay para sa reward. Tinulungan siya ng iba. Habang nilalagay ni Karen ang isa sa mga sungay sa bag niya, may napansin siyang pendant. Pagtingin niya rito, tila may naalala siyang masakit na alaala, napatahimik siya bigla. Habang naglalakad si Nick, may nakita siyang isa pang ogre na mukhang nasa kalagitnaan pa lang ng evolution. Nakipaglaban siya rito, pero medyo nahirapan. Pagkatapos niyang tanggalin ang sungay ng halimaw, nadulas ang hawak niya at aksidenteng nalaglag ang sungay sa pendant ni Karen, dahilan para ito'y mabasag. Biglang sumingit ang isang flashback. Nakita si Karen noon na nakahandusay sa sahig ng isang madilim na dungeon. Nanghihina at umiiyak sa sakit. Biglang may gumapang na malabangungot na insekto sa mukha niya at doon siya nagising, hingal at takot. Hinugot niya ang pendant niya at tinitigan ito na pagtatanto na hindi lang pala panaginip ang lahat, tunay yung nangyari nung kasama pa niya ang dati niyang party. Sa sumunod na eksena, naglalakad si Karen sa pamilihan. Napansin ng isang tusong mangangalakal kung gaano niya nagustuhan ang isang pendant at sinubukang loko-lokohin siya. Habang papalayo siya, sumigaw ang lalaki, "Hoy, dragon ka. Sinira mo yung paninda ko. Maduduming kuko mo, dapat bayaran mo yan o tatawagin ko ang mga knight." Nag-aalala na si Karen pero biglang dumating ang isang lalaking blonde na nagngangalang Kalyos. Sabi niya kay Karen, "Sabi ko sa'yo huwag kang lalayo kapag namimili ka." Nilapitan niya ang mga ngalakal na nagrereklamo at hinablot ang pendant. "Sige," sabi ni Kalyos, "pa-scratch mo ulit sa kanya." Sabay tingin sa mga ngalakal kung totoo ngang sinira niya, ako magbabayad ng doble. Nagulat ang dalawa. Pinakaskes ni Kalyos kay Karen ang pendant at laking gulat nila nang lumabas ang totoong kulay ng pandaraya ng mga ngalakal. Tahimik lang na ibinalik ni Kalyos ang pendant sabay labas ng tunay na alahas mula sa bulsa niya, yung gusto talaga ni Karen. Matapos kunin ang pera niyang binayad, iniabot niya ito sa kanya. Ngumiti at umalis ng kalmado at confident. Alam mo, ang mga dragon iyan ay isang maipagmamalaking lahi ng demi-human. Itinakda silang tumulong sa bayani at iligtas ang mundo. Kaya araw-araw, buong puso at walang sawang sinusuportahan ni Karen ang grupo ni Kalyos. Kinabukasan, habang pinapakinis ni Karen ang dragon gem ng kanilang pamilya, nilapitan siya ni Kalyos. "Handa ka na ba?" tanong niya. "Iwan mo na lang ang gamit mo. Wala namang magnanakaw sa atin." Walang pagdadalawang isip na sumunod si Karen. Ang babaeng buong pusong naglilingkod sa lalaking tinitingala niya higit kan inuman. Sa kanilang misyon, gaya ng nakasanayan, binabati siya ng mga kasamahan niya. Pero sa totoo lang, ang papuri lang ni Kalyos ang tunay na nagpapasaya sa kanya. Pagkatapos ng laban, inalok niyang tumulong sa mga gawain pero sabi ni Kalyos, magtiwala ka sa party mo at itabi mo ang lakas mo para sa oras na kakailanganin. At nang marating nila ang pugad ng halimaw na pot snake, ngumiti si Kalyos. "Huwag kang mag-alala. Nandito ako," sabi niya. Buong tapang na sumugod si Karen. Binangga niya ang malaking palayok ng halimaw gamit ang balikat niya, dahilan para magalit ito at siya ang gawing target. Habang nakikipaglaban, natanong niya si Kalyos, bakit umiilaw yan ng ganyan? Pero sagot lang niya, magtiwala ka lang sa amin. Hawakan mo ang atensyon niya. Paulit-ulit siyang tumatawag sa kanya hanggang sa tuluyan siyang mahigpitan ng pot snake at ma-paralyze ng nakal-alasong hininga nito.
Habang bumabagsak siya, halos wala ng lakas, narinig niya si Kalyos at ang iba na nagpapasalamat pa sa kanya bilang perpektong pain para sa makamandag na halimaw. Ang huli niyang nakita bago siya mawala ng malay ay ang likod ng mga taong pinagkatiwalaan niya, lumalayo ng walang lingon. Ilang araw ang lumipas, at kahit sugatan, nakabalik si Karen, buhay dahil sa galit at determinasyong mabawi ang Dragon Gem na ibinigay ng ama niya. Sabi nga niya noon, ang batong iyon ay lumalakas kasabay ng taglay niyang tapang. Ngunit nang marating niya ang bayan, bumagsak siya sa labas ng inn. Sinalubong siya ng may-ari. Ah, ikaw pala yung Dragon Girl. Sabi ni Kalyos, patay ka na, sabi nito. Napahinto siya. Nasaan ang gamit ko? Ah, yung mga gamit mo. Sabi ni Kalyos, siya na raw magbabalik sa pamilya mo, sagot ng lalaki. Sa sandaling iyon, bumalik sa isip ni Karen ang ngiti ni Kalyos, ang boses niyang nagsasabing magtiwala ka sa akin. Muntik na niyang itapon ang pendant na galing sa kanya, pero nilamon siya ng kalungkutan at kawalan. Tuluyan siyang napaluhod, humagulgol, at parang nawala ang dahilan ng buhay niya. Lumipas ang panahon. Dumaan si Karen sa mahabang pagkaligaw ng sarili. Hanggang isang araw, habang gutom na gutom siya, may adventurer na pumasok sa tavern at literal na binuksan ang pinto gamit ang suntok. Narinig niyang tinawag siyang si Fifths, isang sikat na solo adventurer. Tahimik siyang nanood habang kumakain si Fifths. Ganado at kontento. Hindi niya maipaliwanag, pero na-inspire siya. Kaya umorder din siya ng parehong pagkain. Kalaunan, nalaman niyang si Fifths ay hindi lang adventurer, isa rin siyang mahilig sa pagkain. Simula noon, sinundan niya ito araw-araw, iniisip niyang hindi siya nakikita. Pero alam ni Fifths, napansin niya agad, kaya pahapyaw siyang nagbibigay ng mga pahiwatig kung anong pagkain ang sulit bilhin o kung saan masarap kumain, parang mentor na walang inaamin. Kinabukasan, nakabawi si Karen. Isang lasing ng muntik mambastos kay Fifths, pero mabilis niyang naaga ang espada nito bago pa magkaproblema. Ngumiti si Fifths at simpleng nagpasalamat, pero sa puso ni Karen, para siyang nabigyan ng bagong buhay. Siya ang lalaking nagturo sa kanya kung gaano kasarap ang mabuhay at kumain. Ngunit napagtanto rin niya, masarap nga ang pagkain, pero mahal pala. Wala siyang pera. At doon nagsimula ang kwento kung paano niya nakilala ang grupo sa guild. Balik sa kasalukuyan, hinahanap ni Nick ang kaparehong pendant ni Karen, at habang tumatagal, mas lalo siyang kinakabahan. Mas nakakatakot pa ito dahil hindi man lang siya nagalit. Biglang narinig ni Nick ang pamilyar na boses ni Aget mula sa likuran. Nagulat siya, pero natuwa si Aget nang makita siyang hindi na mukhang palaboy tulad ng dati. Kalaunan, nag-usap sila sa may fountain. Doon, diretsahang sinabi ni Aget na medyo makasarili si Nick kung inaasahan niyang mapapatawad agad siya ni Karen sa simpleng pagpapalit ng pendant. Pero agad din niyang dinugtungan, ayos lang naman. Sa totoo lang, dahil din sa sarili kong pagiging makasarili kaya tayo nagkakilala. Biro pa ni Aget, siguro dapat ikaw na mismo ang maging regalo ni Karen. Pero syempre, mali agad ang dating nun kay Nick at kung ano man ang pumasok sa isip niya. Hindi yun yung ibig sabihin ni Aget. Ilang araw ang lumipas, nakita niya si Karen sa palengke, masayang kumakain ng mainit na squid balls. Nilapitan siya ni Karen at pinilit siyang tikman ng super spicy dumplings na may toppings pang gumagalaw na uod. Halos himatayin si Nick sa anghang, pero masaya pa rin siya dahil sa wakas, nakangiti ulit si Karen. Tinanong niya ito, mahalaga ba talaga sa'yo yung pendant na yon? Ngumiti lang si Karen at sabi niya, huwag mo na masyadong isipin. Sa totoo lang, mas magaan ang pakiramdam ko ngayon na wala na yon. Maya-maya, sa guild, habang nagkakatuwaan ang grupo, biglang lumapit ang isang catgirl at inaya silang sumunod sa likod. Doon, sinalubong sila ng isang matandang babae na may dala-dalang alok. Ipinahayag ng matanda ang kanilang bagong misyon, tuklasin ang Labyrinth of Bonds at kunin ang isang legendary artifact na nakatago sa kailaliman nito, ang Kazune Blade. Dagdag pa niya, babayaran niya ang grupo sa bawat pagtatangka kahit pamabaygo sila. Nagulat ang lahat, libo-libong ginto para sa isang mukhang beginner level na trabaho. Nagduda agad si Nick. Pinilit niyang ailatag ng matanda ang lahat ng detalye sa papel para sigurado at walang dayaan kapag oras na ng bayaran. Pagkatapos maayos ang kontrata, agad silang tumulak papasok sa dungeon. Parang simpleng treasure hunt lang sa simula, lahat nakangiti, pero si Nick halatang hindi pa rin makaget over sa pendant ni Karen. Habang naglalakad, namangha si Z sa disenyo ng labyrinth, parang gawa ng mga siyentipiko, sobrang advanced. Pero sabi ni Nick, tama na yung sightseeing. Mag-concentrate kayo, baka may nakatagong daan. Samantala, sa isang lihim na silid, may misteryosong boses na nanonood sa kanila sa pamamagitan ng mga surveillance camera. Interesado ito kung makakaya ba talaga ng grupong ito na mabuhay hanggang dulo.
Pagbaba nila sa hagdan, inuna ni Nick ang direksyon hanggang sa dulo ng mapa nila pero tumigil sila sa isang dead end. Napansin ni Nick na dapat pula ang mga ilaw sa pader pero berde ang nakalagay. May mali rito, sabi niya, sabay pasok sa dingding. Hindi ako mapakali hanggat hindi ko tinitingnan lahat at baka amoy pera to. Parang si Mr. Krabs kung mag-react. Biglang bumukas ang isang pinto at pumasok silang lahat. Nakita nila ang isang malaking madilim na silid na puno ng mga tank na nakahilera. Serious ba, iisa-isahin natin to? Reklamo ni Tiana. Pero itinuro ni Nick ang pedestal na may kumikislap na ilaw. Kita mo yon? Hindi na kailangan ng hula. Bago pa siya makalapit, pinigilan siya ni Tiana at ginamit ang magic sight para maghanap ng traps. Walang lumabas. Masyadong malinis, kaya lalo silang kinabahan. Paglapit nila sa pedestal, biglang bumukas ang mga ilaw at may boses ng matandang lalaki na nagsalita. Maligayang pagdating, matatapang naman lalakbay. Sigaw ng boses mula sa espada. Habang tuloy-tuloy ang walang kwentang sermon ng matandang espada, hindi ito pinansin ni Nick. Maingat niyang tiningnan ang sirang espada sa pedestal. Sabi ni Tiana, baka magic sword yan. Pero sagot ni Nick, magic sword? Mas useless pa yan kaysa sa waifu ko. Na-offend agad ang espada. Tigil-tigilan mo yung Shakespeare act mo at sabihin mo na kung nasaan ang Sword of Bonds, sabi ni Nick. Laking gulat ng lahat ng sagutin ng espada. Ako mismo ang hinahanap ninyo. Napangiti si Nick at sinakiyan na lang ang trip ng matanda. Sige na nga, hindi kita itatapon, respeto na lang sa edad mo. Napaisip tuloy ang espada, kung ganun, bakit wala ni isa sa inyo ang gustong gamitin ako? Pagkatapos ng mahaba-habang usapan, napagtanto ng espada na wala ni isa sa kanila ang gumagamit ng short sword. Agad itong nataranta at nagtanong kung ano ang balak nilang gawin sa kanya. Kalma lang si Nick, simple lang, sabi niya. Ibebenta ka namin. Mukhang may halaga ka. Biglang napaiyak ang espada. Huwag niyo akong ibenta. Ganyan din ang ginawa sa akin ng mga sinungaling na guild noon. Naguguluhan si Tiana. Ano bang sinasabi ng matandang to? Tanong niya. Kaya ipinaliwanag ng espada na siya raw ang prototype sword Kazuna, ginawa ng guild bilang eksperimento. Ngunit matapos siyang likhain, natakot ang mga ito sa kapangyarihan niya at sinelyohan siya sa loob ng Labyrinth of Bonds. Simula noon, naghihintay na siya ng karapat-dapat na kasamang gagamit sa kanya. Sabi ni Nick, naiintindihan ko naman yung pinaghuhugutan mo. Pero mas naiintindihan ko ang halaga ng pera. Nagmamakaawa si Kazuna. Gamitin mo ang kapangyarihan ko sa tama, hindi para magkapera. Biglang umuga ang paligid at isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw. Sabi ng espada, ayun na, paparating na ang tagapangalaga. At doon, sumabog ang pader at lumabas ang higanteng goop monster. Napilitan silang lahat tumakbo. Si Tiana agad na nagpalipad ng mga ice shards, tumama sa mukha ng halimaw. Si Karen naman ay sumugod at sinubukang hatiin ito sa gitna. Pero napansin ni Kazuna na may kakaiba. Bago pa makasigaw ng babala, binalik ng halimaw ang mga ice shards, tumama ang mga ito kay Karen at bumagsak siya sa lupa. Sumugod si Nick para protektahan ng iba. Tumakbo na kayo. Ako na bahala rito. Sigaw niya. Ngunit napagtanto niyang walang epekto ang mga atake niya. Sabi ni Kazuna, ang halimaw na yan ay gawa sa nanomachines. Hindi mo yan matatalo hanggat hindi mo ginagamit ang kapangyarihan ko. Sa kawalan ng ibang paraan, hinawakan ni Nick ang espada. Biglang nagliwanag ito at hamaba ang talem. Samantala, sina Tiana at Zen ay pilit binubuksan ang nakaselyadong pinto para makatakas. Isipin mo si Karen. Sigaw ni Kazuna. Isipin mo siya, tapos sabihin mo, yun yun. Ngunit biglang namatay ang liwanag ng espada. Niloloko mo ba ako? Sigaw ni Nick. Sinugod pa rin niya ang halimaw pero tinamaan siya ng napakalakas na hampas. Lumipad siya at nahulog sa isang butas sa lupa. Habang sinusubukan nilang makabawi sa ibabaw, ginamit ni Tiana ang ice magic para pansamantalang i-freeze ang halimaw. Karen, kunin mo si Nick, sigaw niya. Tumalon si Karen pababa, pero nabasag agad ang yelo at nakawala muli ang guardian. Naiwan si Tiana at Zen para bumili ng oras. Sa ilalim ng mga guho, nagising si Nick, ramdam ang sakit ng mga bali niyang tadyang. Halos sumuko na siya hanggang marinig niya ang boses ni Karen. Nick, nasaan ka? Tumakas na kayo. Sigaw niya. Ililigtas ko kayo habang may oras pa. Walang saysay ang pagtakas kung hindi tayong lahat ang makakauwi. Sagot ni Karen. Tumayo si Nick kahit hirap. Pasensya na sa pendant mo, sabi niya. Ngumiti si Karen. Binigay yon ng dati kong leader. Galit ako sa kanya pero hindi ko magawang itapon. Umaasa pa rin kasi akong babalik siya. Huminga siya ng malalim. Pero ngayon, ayoko nang mabuhay sa nakaraan. Mas mahalaga sa akin yung mga taong kasama ko ngayon. Ngumiti siya sa kanya, isang ngiting puno ng lakas at tapang.
Sabay sabi ni Kazuna, ngayon, Nick, isa pa, gamitin mo ako ng buong puso. Sa ibabaw, halos mawala na ng pag-asa sina Tiana at Zen. Huwag ka nang magsayang ng magic sa akin. Sabi ni Tiana, tulungan mo si Nick, at biglang may nakasisilaw na liwanag na sumabog mula sa ilalim ng lupa. Nawasak ang guardian, pinulbos ng pinagsamang lakas ni Nick at Karen. Ipinaliwanag ni Kazuna habang kumukupas ang liwanag, ang core ng halimaw ay kaya niyang ilipat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Halos imposibleng tamaan. Ngunit nag-ipon si Nick ng napakalakas na magic at inatake ito ng isang malakas na sword strike na tuluyang sumire sa core. Pagkatapos ng lahat, parehong bumagsak sina Nick at Karen at naglaho ang liwanag ng kanilang fusion. Ngunit ngayong tapos na ang laban, alam nilang mas matibay na ang tiwala at ugnayan nilang lahat. Samantala sa guild, ipinakita nila ang espada sa matandang babae at sa catgirl, pero halatang hindi sila masyadong na-impress. Sabi ng matanda, medyo nakakabitin daw, siguro dahil mukha itong lumang relikya kaysa tunay na espada. Pero kahit ganon, sinabi niyang babayaran pa rin niya sila para sa hirap na pinagdaanan nila, at syempre, pumayag agad si Nick. Bigla naman niyang napansin ang batang may puting buhok na nakatingin lang sa kanila mula sa likod. Proud itong nagpakilala bilang si Kazuna, ang Sword of Bonds. Pagkatapos noon, tawa ng tawa si Kazuna habang pinagmamasdan kung gaano kadaling napakalma ng grupo ang guild lady. Kaya napaisip si Nick kung totoo nga ba ang mga sinasabi nito tungkol sa katarungan at kabutihan. Ngumisi si Kazuna at sagot niya, ginagawa lang daw niya iyon para iligtas ang isang buhay, ang sarili niyang buhay. Nalito pa rin si Zam kung paano gumagana si Kazuna at medyo nababahala rin dahil napaka-obvious ng pangalan nito para sa isang taong gustong manatiling low-key. Sa kwarto naman ni Tiana, ibinuhos ni Nick sa mesa ang laman ng sako, puro pera. Lahat sila biglang na-excite at nagsimulang magplano kung saan nila gagastusin ang sahod nila. Nalito si Kazuna kung kanino siya sasama, pero pinaalalahanan siya ni Nick tungkol sa unang patakaran ng mga survivor, bawal istorbohin ang kasiyahan ng iba. Nag-alok si Nick na isama siya sa idol concert kung mananahimik siya bilang espada sa buong event. Pero nang makita ni Tiana na mukha na itong bored, ngumiti siya at inalok si Kazuna na sumama sa kanya manood ng karera sa Forbidden Grounds, basta't hindi siya magrereklamo kung paano niya gagastusin ang pera niya. Kinabukasan, habang naglalakad sila, tahimik na pinagmamasdan ni Kazuna ang paligid. Ang potik ng dating niya kaya napansin siya ng ibang survivor na nandoon. Biglang nilabas ni Tiana ang isang igniter at agad itong kinagiliwan ni Kazuna. Ngumiti si Tiana habang binalikan sa isip ang mga araw na kasama niya ang kanyang propesor. Samantala, si Teacher Nick naman ay naghukay ng ilang lumang relikya para gawing taguan ng kanilang ipon. Nilabas niya ang ilang bronze coins at sinabing iyon na lang ang natitirang pera nila kaya dapat nilang ingatan. Dahil doon, napagdesisyonan ng grupo na kumuha ulit ng mga quest. Pagkatapos nito, bumalik ang eksena sa nakaraan ni Tiana noong bagong graduate pa lang siya sa Magic School. Naalala niya ang igniter na ibinigay sa kanya ng guro bilang regalo sa pagtatapos. Pero kasabay ng alaala, bumalik din ang guild. Siya ang naging dahilan kung bakit nasira ang karera ng propesor na pinakamalapit sa kanya. Nadamay ito sa iskandalong kinasangkutan niya at tuluyang nawala ang tsansang makuha ang sage title na pinapangarap nito. Pero kahit ganon, ngumiti pa rin ito sa kanya sa huli. Habang nag-uusap sila noon, biglang natawa ng malakas ang propesor. Sa una, parang normal lang, pero unti-unti itong naging kakaiba at nakakatakot. Doon na napagtanto ni Tiana na tuluyan ng nabaliw ang dati niyang guro. Tiningnan niya ito ng may awa, iniisip na sana bumalik sa dati ang lahat. Pagbangon niya sa kama, napaisip siya kung sakaling paggising niya, nasa mansion na ulit siya. Kasabay noon, nagising din si Karen, at sumunod si Zen. Samantala, si Nick naman ay natrap sa isang panaginip tungkol kay Claudine, pero bigla itong naging bangungot kaya napabalikwas siya ng gising, hingal na hingal. Napaisip siya kung telepathy ba yon at kung si Kazuna ay nakakapagsalita ba sa loob ng kanyang panaginip. Maya-maya, nagtipon ng grupo sa mesa. Biglang sumigaw si Kazuna, wala na raw siyang nakaraan na pwedeng balikan at ang panahon na ginugugol niya kasama ang mga survivor ang pinakamasayang sandali sa buong buhay niya. Pagkatapos noon, nagtungo ang grupo sa isang icy dungeon na kumikislap sa mga snow crystal. Habang naglalakad, napansin nila ang isang risotto ogre na naglalakihang halimaw. Tahimik silang nag-uusap gamit ang telepathy para hindi sila mahalata, pero si Kazuna, gaya ng dati, sinira agad ang diskarte. Bigla siyang sumugod diretso sa halimaw, gustong ipakita kung gaano siya kagaling. At sa totoo lang, mahusay nga siya. Ginamit niya ng maayos ang espada at ipinakita pa ang bago niyang move na tinawag niyang parallel, kung saan nakakagawa siya ng duplicate ng sarili niya.
Matapos nilang mapabagsak ang ogre, lumapit si Nick na biglang napahawak sa noo dahil pakiramdam niya. Ubos ang lakas niya. Doon inamin ni Kazuna na siya ang dahilan. Ginamit daw niya ang stamina at magic power ng lahat para paganahin ang mga kakayahan niya. Kaya raw niyang gumawa ng hanggang 5 kopya ng sarili at lahat ng skills na iyon ay kopya mula sa isang swordsman na minsan na siyang ginamit. Tinawag ni Tiana na cheating ang ganong abilidad pero sabi ni Nick masaya na siyang kakampi nila si Kazuna at hindi kalaban. Pagkatapos, binanggit ulit ni Kazuna ang tungkol sa paggamit ng Union. Pero agad siyang tinanggihan ni Nick. Sabi niya, kung bawat laban ay mauuwi lang sa pag-collapse nila, mas mabuting huwag na lang gamitin. Habang pinag-uusapan nila yon, si Karen, gaya ng nakagawian, pagkain pa rin ang iniisip. Pagdating nila sa food court, biglang napaisip si Nick tungkol sa panaginip niya kagabi. Habang kumakain sila, nagsimulang magbigay si Karen ng mga walang kwentang food tips, kaya tinukso siya ni Nick na siya naman talaga ang dahilan kung bakit laging ubos ang budget nila. Ngunit mabilis siyang napasara ni Karen gamit ang unang patakaran ng mga survivor, bawal istorbohin ang trip ng iba. Habang nakatitig si Nick kay Karen, napansin niya ang isang pamilyar na mukha sa kabilang mesa, si Claudine, ang dati niyang minahal. Kitang-kita niyang ginagamit na naman ni Claudine ang charm niya sa isang inosenteng binata. Umiiyak ito habang sinasabing kailangan na niyang bumalik sa ina niyang may malubhang karamdaman. Lumapit si Nick at sa halip na magpigil, sinimulan niyang kantsawan si Claudine, ginagawang biro ang drama nito hanggang unti-unting lumabas ang totoo. Nagtaka ang binata at tinanong kung sino si Nick at halatang nagpipigil si Claudine na sumabog sa galit. Ibinigay ni Nick sa binata ang regalo nitong ibinigay kay Claudine at sinabing, hindi naman niya birthday, di ba? Laking gulat ng binata at napatitig kay Claudine, tinanong kung totoo bang puro kasinungalingan lang ang sinabi niya. Ilang oras ang lumipas habang abala si Nick sa pagpaplano para sa bagong cave labyrinth na kailangan nilang i-explore, biglang lumitaw si Claudine at itinapon ng isang basong juice sa ulo niya bilang ganti. Pero imbes na magalit, kalmado lang si Nick at tinanong kung kumusta na raw ang ina nito. Kasama ni Claudine ang isang malaking lalaking pusa, si Leon, na agad nagtangkang manakot kay Nick. Sinabi nitong mas mabuting tratuhin niya si Claudine ng maayos. Pero ngumisi lang si Nick at bumanat ng, kasama ka rin ba sa Iron Kitties? Biglang sumabog si Claudine sa inis, Iron Tigers, hindi Kitties. Sigaw niya. Habang umiinit ang tensyon, inaya ni Leon si Nick sa labas para magharapan sila. Pagdating nila sa isang tahimik na lugar, handa na si Nick lumaban. Pero bago pa man siya makagalaw, biglang yumuko si Leon at humingi ng tawad. Sinabi niyang nagpapasalamat siya kay Nick dahil tinapos na nito ang kalokohan ni Claudine. Idinagdag pa ni Leon na sawa na siya kay Claudine at marami na itong kaaway na humahabol sa kanya, katulad ni Nick. Tapos, parang walang anuman, tinanong niya kung niloloko rin ba ni Nick ang mga bagong miyembro ng grupo niya. Napuno ng galit ang mukha ni Nick pero maya-maya, bigla siyang tumawa, isang nakakabinging tawa na parang baliw. Habang iniisip ni Leon na pareho sila ng wavelength ni Nick, bigla siyang tinamaan ng isang matinding suntok sa baba. Diretsyong tumilapon si Leon sa lupa. Nagsimula ang laban pero agad din itong natapos dahil wala talagang laban ang malaking pusa laban sa ating teacher Nick. Hinawakan ni Nick si Leon para pigilan at ipinaliwanag sa kanya, oo, gusto ko rin ng pera pero kung lolokohin ko lang ang mga kaibigan ko para makuha yon, mawawalan din ng halaga. Biglang may sumulpot mula sa likuran, isang bagong lalaki at pinakawalan ang wind attack na tumama kay Nick. Medyo nabigla siya, pero bago pa makapagyabang ang kalaban, bumaba mula sa itaas ang ating Dragon Girl at nagpatama ng isang perfect ambush. Sa gitna ng gulo, dumating ang guild lady na si Vilma. Biglang nagpresenta si Leon ng kakaibang hamon, isang mat-based bare knuckle battle para tuldukan ang lahat. At syempre, si Vilma ang ginawang referee. Kinabukasan, ipinaliwanag ni Vilma ang mga patakaran. May 10 rounds daw ang laban, at bawat isa ay magiging mas mahirap kaysa sa nauna. Matatapos lang ang round kapag natapos ng isang grupo ang kanilang kalkulasyon at kung sino ang may mas mataas na score, may libreng suntok. Habang iniisip ni Karen kung gaano kabigat pakinggan ang laban, lahat sila napanganga nang siya mismo ang napili sa draw. Bigla siyang halos umatake sa takot, parang nagka-seizure kakaisip ng Matt at lalo pa siyang nainis nang tuksuhin siya ni Claudine kaya gusto na niyang maglaho sa hiya. Nagpa-practice test si Karen at sabi ni Zam, may potential naman daw siya basta mag-aral lang ng konti. Inabot niya ang result sheet at nalungkot si Karen sa score niya pero agad siyang sinabihan ni Zam, pagkatapos ng training mo, baka maging Einstein ka pa. Habang palabas na sila, nag-alok si Kazuna na siya na lang ang lalaban para sa kanila pero sabi ni Zem, masyado siyang malakas at ito ay laban na kailangan nilang harapin mag-isa.
Kaya ginugol nila ang mga susunod na linggo sa maingat na pagpaplano ng estratehiya, habang si Zem naman ay kumukuha ng intel mula sa mga night ladies niya. Kinagabihan bago ang kompetisyon, tinipon ni Nick ang lahat. Sabi niya, siguradong gagawa ng kalokohan ng grupo ni Claudine dahil ilang beses na raw silang nanalo gamit ang mga dayaan. Dinagdag ni Zem na ayon sa mga source niya, mas matalino raw kaysa sa inaakala ang grupo ng mga Tiger at may paraan silang magbahagi ng impormasyon ng hindi nahahalata. Naalala ni Tiana ang isang teorya, baka gumagamit sila ng thought gems, isang uri ng mahiwagang bato na parang bersyon ng telepathy ni Kazuna. Sinabi naman ni Nick kay Karen na kailangan lang niyang tuloy-tuloy na sagutan ang mga problema hanggang sa bigyan siya ni Tiana ng senadorios. Samantala, ipinakita ang nakaraan ni Claudine, muntik na pala siyang ipagbili ng sarili niyang mga magulang bilang alipin. Mula noon, ginamit niya ang taglay niyang ganda at charm na parang si Taylor Swift para linlangin ang mga simp at kunin ang pera nila. Naging kontento siya sa ganong buhay hanggang sa dumating si Nick at binago ang lahat. Galit na galit siya sa tuwing naiisip niya si Nick at nangako siyang ipaghihiganti ang pagkahiya niya. Dumating ang araw ng kompetisyon. Ibinigay ng Catgirl ang mga problem sheet sa dalawang babae. Natuwa si Karen dahil hindi naman daw ganoon kahirap. Pero agad siyang tinukso ni Claudine kahit bata, kaya tong unang tanong. Samantala, nagsimula na ring maglaban sina Nick at Leon the Tiger, pero napansin ni Nick na hindi lumalaban si Leon ng seryoso, parang may ibang binabalak. Habang nakikita ni Karen na nahihirapan si Nick, lalo siyang kinabahan. Pero pinilit niyang mag-focus at natapos niya ang test muna. Ngumiti siya ng may kumpiyansa habang tinitingnan si Claudine. Ngunit pagdating ng score announcement, bumagsak ang mundo ni Karen, halos perpekto ang score ni Claudine, at naiwan siya ng milya. Hindi na rin nagulat si Zam dahil alam niyang nagmadali si Karen at hindi pinag-isipan ang mga sagot. Tinukso pa ni Nick si Leon, sinasabing kahit anong gawin ng Little Catman na yun, hindi naman daw kaya ng fluffy post nito ang batong tigas niyang abs. Pero agad nawala ang yabang niya nang biglang umatake si Leon ng dirty hit diretso sa solar plexus niya. Sa kabila noon, hindi pa rin siya natamba. Alam na ni Nick na gagamitin ng grupo ni Claudine ang advantage nila sa math dahil halatang dehado si Karen para lang makalamang sa penalty hits. Tuloy ang laban, at panalo na naman si Claudine sa isang round. Naluha si Karen habang nakikitang bagbog si Nick dahil sa pagkakamali niya. Pero ngumiti lang si Nick at sabi, hindi ikaw ang tumatanggap ng suntok, ako to. Umiyak si Karen at sumigaw, nasasaktan ka dahil lang sa utak kong kasing laki ng ibon. Pero natawa lang si Nick at sinabing, noong barely 20 points ka pa lang, handa na akong magpatama ng 12 ng suntok para lang suportahan ka. Pero ngayon, nakita ko na kung gaano ka nag-improve. May tiwala na ako sa'yo. Ngumiti si Nick at tinawag siyang ang pinakamatalinong babae na kilala niya. Sa sobrang saya, sinagot ni Karen si Claudine ng matindi, kung may pinagsasabi kang basura, doon mo na lang dalhin, sa basurahan. Pagpasok ng susunod na round, sobrang focused na si Karen, hindi na siya naaapektuhan sa mga pang-aasar ni Claudine. Habang nagmamasid si Tiana, hinihintay niyang mahuli ang eksaktong sandali na lalabas ang daya ni Claudine kapag nagsimula ng bomb-igat ang mga tanong. Habang tumatagal, nakikita nilang unti-unting nahuhuli si Karen, habang si Claudine ay parang walang kahirap-hirap sa pag-compute, halatang nandadaya. Napansin ni Tiana na pagod na si Nick sa mga penalty hits, kaya ginamit niya ang magic sight para mag-scan ng buong paligid. Pero walang anumang palatandaan ng daya. Pagkatapos ng isa pang suntok kay Nick, tinapak ni Tiana ang tubo niya sa mesa ng malakas para makuha ang atensyon ng lahat. Wala akong oras sa mabagal na math contest na to, sabi niya. I-drop na lang natin lahat ng problema ng sabay. Nagbabala si Vilma, kapag ginawa natin yan, siguradong makakakuha ng 7 penalty punches ang unang makakatapos. Pero ngumisi lang si Nick at sinabing, game. Ilabas mo na lahat. Inabot ng Catgirl ang lahat ng problem sheets kay Karen at Claudine. Mabilis na sinimulan ng dalawa ang pagsusulat, halos lumipad na ang mga lapis nila sa bilis. Si Tiana naman, nakamasid ng maigi, hinihintay ang sandaling mahuli si Claudine sa akto. Nang makitang buo na ang loob ni Karen, lalong lumaki ang ulo ni Claudine. Paimpal niyang inutusan ng isang kasama nilang nakatago na gamitin na ang calculator. Pero sa malayo, napansin ni Tiana ang kakaibang magic signature, at agad silang kumilos ang buong grupo papunta roon. Napansin ni Nick ang nangyayari at agad siyang nangasar kay Leon. Oh, nasaan yung kasama mong genius? Napalunok si Leon, mukhang nabuking na ang plano nila. Sa Taranta, sumigaw siya kay Claudine na tumigil, pero lalo lang itong nainis at tuluyang napansin ni Vilma na may kakaiba. Habang nahihirapan si Claudine makipag-communicate sa nerd na nasa tore, biglang lumitaw si Kazuna kasama ang party, nakangiting bumati sa lalaking may robe mula sa likuran. Sa sobrang inis ni Claudine, sumigaw siya, ang bagal mo. Bilisan mo.
Pero huli na, dumating si Tiana na hawak-hawak ang thought gem. At ipinakita ito sa lahat. Tinanong ni Vilma si Claudine kung may isa pa siyang ganitong bato na lalo lang nagpagalit kay Tiana. Kaya agad ipinaaresto ng mga gwardya ang malaking pusa habang nagdadrama si Claudine, hindi niyo alam kung anong pinagdaanan ko. Wala kayong karapatang husgahan ako. Pero si Karen, hindi man lang natinag. Kalma lang niyang sinabi, lahat naman may pagkakataong magbago. Kinagabihan, nagdiwang ang buong grupo sa tavern celebration para kay Karen, ang bagong MVP ng math battle. Samantala, habang ibinabalik si Leon sa kulungan, napaisip siya sa nakaraan. Naalala niya ang grupo ng mga Silver Tigers, isang dating adventure party na pinamumunuan ng kapatid niyang si Bishot, ang pinakamatalino sa lahat ng Tiger Ians. Dahil sa talino ni Bishot, nasakop nila ang nakakatakot na mecha-style Moonhill Labyrinth at nakuha ang kayamanang nakatago sa pinakaloob nito. Pero dahil sa sobrang tapang at padalos-dalos niyang ugali, maaga ring nawala si Bishot sa mundo, isang trahedyang nag-iwan kay Leon ng malalim na galit at kawalan ng tiwala sa mga tao. Habang nakakulong si Leon sa selda ng mga Tig-Arian, biglang pumasok ang isang gwardya. Walang paabi, hinugot nito ang espada at itinapat kay Leon, sabay sigaw, nasaan ang mga kayamanang ninakaw ng grupo mo? Kahit ang black market, walang bakas na naiwan. Ngumisi lang si Leon, at imbes na sumagot, binalik niya ng tanong, paano mo nalaman na nasa akin pa rin? Yun pala, may isang item siyang hindi kailanman ibinenta, isang bagay na sobrang delikado, kaya hindi niya rin kayang hawakan basta-basta. Pero dahil wala na siyang ibang pagpipilian, tinawag niya ito. Mula sa kadiliman, lumitaw ang Sword of Evolution, isang sandatang kahawig na kahawig ni Kazuna. Samantala, sa kabilang banda ng lungsod, enjoy na enjoy naman ang grupo sa bagong kayamanang nakuha nila. Si Tiana, ang walang kapantay na reyna ng sugal. Nakaupo ng may kumpiyansa sa casino table, nakangiti habang binabasa ang bawat galaw ng kalaban. Habang si Nick naman, kasama si Kazuna, napadpad lang doon para bumili ng ice cream, pero naubusan siya bago pa siya makabili, kaya ayon, bad trip agad. Ngumiti si Nick at biro, since nandito na tayo, gusto mo bang sumugal? Pero sagot ni Kazuna, seryoso pa rin, hindi pwede. May ethics protocol akong sinusunod. Habang naglalakad, napansin ni Kazuna ang isang lalaking may hawak ng set ng cards, pero iba ito, dahil may halong anti-magic na pumipigil sa mga daya. At doon nagsimula ang kaguluhan. Sa labas ng kasino, papalapit ang isang malaking leon, mabangis, galit, at mukhang may hinahanap. Sa loob, panalo na naman si Tiana. Kalma siyang tumayo, ready na sanang mag-cash out, nang biglang sumabog ang pinto at dumating ang halimaw na leon, sinisira ang lahat ng madaanan. Agad niyang hinanap si Nick. Bitbit ang matinding poot. Habang nagkakagulo, unti-unting lumilinaw ang lahat, ang halimaw na ito ay si Leon mismo, at ang Sword of Evolution ang dahilan kung bakit siya naging ganito. Habang bumabalik ang eksena sa selda, pinutol ng espada ang mga tanikala ni Leon at nagtanong, handa ka na bang palayain ang kapangyarihan mo? Sino ang una mong buburahin sa mundo? Sa sobrang bangis ng sandata, pati ang gwardyang nakamasid ay napaihi sa takot. Tahimik na tumingin si Leon sa espada at sinagot, alam ko na kung sino. At nang tanungin niya kung kaya pa ba nitong makipaglaban, nagyabang ang espada, galing ako sa 100 taon na ang nakalipas at mula noon, lalo lang humina ang teknolohiya ng tao. Walang alinlangan, hinawakan ni Leon ang espada, sabay sigaw, evolution. Sa isang iglap, sumabog ang enerhiya at nagbago ang anyo niya, isang halimaw na leon na puno ng galit, halimuyak ng dugo, at puwersang kayang magdurog ng gusali sa isang hampas. Habang winawasak ni Leon ang kasino, tinanong ni Tiana si Aget, sino bang nagpapasok ng dambuhalang pusa rito? Doon niya lang naalala, isinuko pala niya ang kanyang sandata sa entrance ng kasino. At sa mismong sandaling iyon, humarap sa kanya ang leon, ang mga matay nagliliyab. Tahimik pero nakakatindig balahibo ang tanong nito, nasaan si Nick? Ngumiti pa sana si Tiana, pero nang tuluyang makilala niya ang halimaw. Nanigas siya sa kinatatayuan. Leon, ikaw yan? Nagulat siya sa laki ng katawan ni Leon, pero kahit ganun, ayaw pa rin niyang ibulgar kung nasaan si Nick. Hindi naman yun pinalagpas ni Leon, nagbanta siyang tatapusin na niya ito mismo, habang sinasabi na sobrang tindi na ng pang-amoy niya ngayon, kaya niya nang maamoy kung nagsisinungaling ang isang tao. Kalma lang ang babae. Sa halip na matakot, pinasok niya sa usapan si Leon, pinarelax niya ang halimaw hanggang sa bigla niya itong binanata ng lightning flash. Tinamaan si Leon ng kidlat at literal na inihaw. Agad siyang tumakbo palayo, pero mabilis bumawi ang dambuhalang pusa, tumalon ito at ibinato ang isang buong casino table sa harap niya, hinaharangan ang daan. Napatigil si Jana, manghang-mangha kung paano agad gumaling ang sugat ni Leon. Mabilis siyang nag-isip, humarap siya sa manager ni Aget at sinabing, protektahan mo ko.
Ako ang susi mo sa yaman. Agad namang kumilos ang lalaki para ilabas siya. Pero bago siya tuluyang umalis, hinarap ni Jana si Leon at sinabing mas mahalaga pa rin ang pagkakaibigan at ang malasakit sa iba. Sinimulan ni Leon amuyin ang paligid gamit ang kanyang super-evolved senses para madetect kung nagsisinungaling ba siya, pero wala siyang naamoy na kasinungalingan. Hindi pa rin siya kumbinsido, kaya tumaas lang ang kilay niya at inismiran si Jana. Katawa-tawa, aniya, yan ba ang tinatawag na hope? Sakto namang sinabi ni Tiana na walang saysay ang pag-hostage kay Jana kung si Nick ang gusto niyang palabasin. Bigla namang umatake si Leon, tumalon para durugin si Tiana, pero bago siya makadapo, biglang sumulpot si Nick at pinigilan siya. Hindi ko hahayaang mamatay si Tiana habang andito ako. Doon na nagsalita ulit ang Sword of Evolution na nagbabala na may isa pa sa kanilang uri malapit lang. Pagkaraan ng ilang segundo, napagtanto nitong iyon pala ang matagal na niyang karibal, ang Sword of Bonds. Nagalit ang Dark Sword sa pagkakataong maghiganti at inilabas nito ang buong lakas. Tinamaan si Leon ng enerhiya at nag-transform siya, mas malaki, mas mabangis, at halos parang halimaw na walang kontrol. Kilala agad ng Sword of Bonds kung gaano kapanganib yun. Napansin nitong nilalamon na ng madilim na espada hindi lang ang katawan ni Leon, kundi pati ang isip niya. Habang nagbabanggaan ng dalawang puwersa, sumigaw si Tiana, Nick, gamitin mo ang union. Agad siyang sumunod. Sa isang kisap mata, nag-fuse sila at mula sa liwanag ay lumabas ang isang majestic na anyo, halos mukhang babae, may mahabang buhok at aura ng kapangyarihan. Sa kanilang union form, pinakawalan nila ang ultimate move na Ice Age, nagyayelong pagsabog na sinundan pa ng isa pang malupit na atake. Pero si Leon, tinanggap lang lahat ng iyon, parang wala lang. Sa gitna ng galit, biglang naputol ang konsentrasyon ni Leon. Napaisip siya, bakit ko nga ba to ginagawa? Wala naman akong tunay na dahilan, gusto ko lang pahirapan si Nick. Pero ngayon, dahil sa galit ng espada, pati inosenteng tao nadadamay na. Nararamdaman ng Berserk Sword na kumakalma si Leon, kaya pinipilit siyang muling magwala. Masarap panoorin silang magdusa, di ba? Bulong ng espada. Pero hindi na siya nadala. Sinubukan ni Leon labanan ng kontrol ng espada kahit ginagamit na nito ang mga pinakamasakit niyang alaala laban sa kanya. Tama na, sigaw niya. Tulong. Sa sandaling iyon, isang banal na liwanag ang lumitaw. Doon nagpakita ang union form ni Nick at Tiana. Naglabas ng mga anti-magic cards para putulin ang kontrol ng espada. Sa tulong nila, tuluyang nakawala si Leon. Pagmulat niya, nasa selda na ulit siya, ligtas, pero malalim ang iniisip. Maya-maya, dumating si Nick. Binati siya ni Leon ng ngiti, sabay biro, ano to, bibisitahin mo lang ba ang tigre sa zoo? Gumiti si Nick at sinabing, buti na lang walang namatay sa kasino, pero, wasak na wasak yung lugar. Napabuntong hininga si Leon, halatang gamaan ang loob, habang palabas si Nick matapos ang maikling pero makabuluhang pag-uusap kinabukasan, lumabas si Nick para mag-jogging nang marinig niya bigla ang boses ni Aget sa isip niya, parang ini-encourage siya. Napailing siya at naisip, grabe, sumusobra na ata simp level ko. Pero nang sabihin ni Aget na kailangan niyang bumili ng merch para ma-level up, agad siyang natawa, tapos napa-facepalm dahil napakalakas talaga manghingi ng pera ng idol niya. Pagkatapos ng takbo, tumambay sila sa park. Tanong ni Aget, nahanap mo na ba ang purpose mo sa buhay ngayon? Sabay amin na medyo guilty daw siya sa idea na baka maging sayang sa oxygen si Nick gaya ng ibang fans niya. Napanganga si Nick, hindi makapaniwala sa sinabi niya. Pero imbes na magalit, ngumiti lang siya at nagsabi, salamat. Dahil sa'yo, hindi ako naging basag ulo. Idol talaga kita. Napaisip ng malalim si Agat at biglang naging emosyonal. Doon na-realize ni Nick, ito pala ang tunay na dahilan kung bakit siya naghiyates noon. Pagbalik sa bar ng boyfriend niyang si Donnie, nakilala natin ang totoong pagkatao ni Agat Bell Hudgens, bago pa siya naging idol. Noon, kumakanta lang siya dahil gusto niya hanggang isang araw dumating ang isang producer at inalok siyang sumali sa label nito. Sinubukan pa sanang paalisin ni Donnie ang kalbong producer, pero nang marinig kung gaano kalaki ang kita, bigla siyang pumayag at siya pa mismo ang naging manager ni Bell. Kinagabihan, pinanood ni Bell ang isang idol na kumikislap sa entablado na parang diamante. Sa sandaling iyon, may apoy na nagningas sa puso niya, gusto niyang kumanta at matanggap din ng mga tao tulad ng idol na yun. Hindi nagtagal, naging bahagi siya ng isang idol trio na pinangalanang Jules. Masaya siya sa bawat sandali, pero habang tumataas ang kanyang karera, unti-unting gumuho ang relasyon nila ni Donnie. Naging sag-alero ito, tamad, at unti-unting tinrato si Belle bilang pera lang, hindi na bilang taong mahal niya. Ilang araw ang lumipas, nakaupo si Agat mag-isa, nagmumuni-muni kung gaano kababa ang ibinagsak ni Donnie mula sa pangarap nila dati.
Noon, pangarap pa niyang magtayo ng bar na papasa kay Gordon Ramsay. Doon niya nakita si Claudine na walang awang winasak ang natitirang dignidad ni Nick. Halos gumuho si Nick, umalis sa ulan na parang wala ng kaluluwa. Naawa si Agathe kaya nilapitan niya ito at kinausap sa una dahil lang sa awa. Makalipas ang ilang araw, napunta si Agathe sa kasino kung saan sinusunog ni Donnie ang lahat ng panalo niya. Doon niya nakita ang isang anghel pero hindi ito basta anghel kundi parang demonyo ng sugal, nagwawalis ng mga kalaban na parang wala lang. At ilang sandali pa, ang anghel na iyon ay nag-transform sa isang magical being at pinatay mismo sa harap ni Agathe ang isang halimaw. Napatulala siya, parang nabaptize ng kababalaghan. Di nagtagal, pinapirma ng producer si Donnie ng kontrata para mabayaran ang lahat ng utang niya, kapalit nito, kailangan niyang kalimutan si Agathe at hindi na siya kailanman lalapitan. Mabigat ang loob ni Agathe habang sinasabi, mahal kita, pero ginagawa ko to kasi hindi mo na ako tinitingnan. Masama ka na para sa akin, at pagod na akong ayusin ka. Ngumiti lang si Donnie, sabay sabi, makaka-jackpot din ako balang araw. Ipapakita ko sa'yo. At sa isang mapagmataas ng ngiti, tuluyan na siyang lumabas sa buhay ni Agathe. Pagkatapos niyon, dumating ang araw ng Agathe's comeback concert. Sa entablado, ngumiti siya ng buong sigla, parang walang mabigat na pinagdadaanan. Sa harap ng mga fans, ibinahagi niya ang kwento tungkol sa anghel na nakita niya sa kasino. Habang pinapakinggan ni Nick, parang may kakaibang pamilyaridad sa kwento. Lalo siyang nagulat nang sabihin ni Agathe na ang bago niyang kanta ay inspired sa bagong hero niya, ang legendary Paladin, bilang simbolo ng pag-asa noong panahong halos sumuko na siya. Matapos ang concert, ginamit ulit ni Agathe ang telepathy trick sa park, ginulo na naman si Nick, tinutukso siya sa pagiging hopeless fanboy. Hanggang sa hindi na nakatiis si Nick at sabi niya, tama na nga yan. Sabihin mo na kung ano talagang bumabagabag sa'yo. Medyo nag-alinlangan siya sa una, pero kalaunan, ibinuhos niya lahat ng saloobin niya at nauwi iyon sa isang nakakagulat pero nakakatuwang heart-to-heart moment sa pagitan nilang dalawa. Kinabukasan, dinalhan ni Kazune si ZM ng isang magazine na may artikulo tungkol sa isang misteryosong nilalang na tinatawag na The Stepping Man, isang taong sinasabing nangunguha ng mga bata tuwing gabi. Super excited si Kazune habang ikinukwento kung paano raw nakakalundag sa ere ng paulit-ulit ang taong to. At kahit sino, hindi pa siya nahuhuli. Agad namang sabi ni Karen na kung masama talaga ang Stepping Man, dapat nilang pigilan ito. Pero biglang sumabat si Nick na nagsabing halatang gawa-gawa lang yun. Siyempre, hindi nagpatalo si Kazuna at parang batang matigas ang ulo, pilit pa ring ipinaglalaban na totoo talaga ang Stepping Man. Bigla na lang may lumabas na babaeng may berdeng buhok, si Olivia Taylor, na tila tuwang-tuwa nang marinig ang pangalan ng Stepping Man. Ipinagmamalaki niyang siya mismo ang sumulat ng artikulong iyon. Ipinaliwanag ni Olivia na tuwing may kakaibang nangyayari sa lungsod ng Labyrinth, ginagawa niyang misyon ang alamin kung sino ang nasa likod ng kaguluhan. Kinagabihan, lasing na naglalakad si Zam sa isang makitid na eskinita habang sinusundan ng isang batang babae. Pero sa harap mismo ng mga mata niya, biglang hinatak ang bata at nawala na parang bula. Samantala, habang naglalakad sina Nick at Kazuna, biglang huminto si Kazuna at sinabing nasa panganib si Zam. Agad silang tumakbo para hanapin ito at saktong naabutan nilang pinipigilan ni Zam ang halos hindi nakikitang Stepping Man mula sa pagdukot sa bata. Doon nila napatunayang totoo nga ang nilalang at mabilis namang sumugod si Kazuna para labanan ito. Sa kasamaang palad, nakatakas din ang kalaban. Pagkatapos ng insidente, dinala ni Zam ang batang babae sa isang babaeng nagngangalang Red na agad na inalagaan ito. Tinanong ni Nick ang bata kung sino ang lalaki at bakit siya naroon. Sagot ng bata, totoo nga raw ang Stepping Man at ang nanay niya mismo ang nagsisikap hulihin ito bago siya maospital. Doon nila nalaman na rin ang pangalan ng bata at sinabi ni Z na naniniwala siya sa kwento nito. Biglang lumapit si Ricky Z at buong paghanga siyang nakiusap na turuan siya, gusto niyang maging alagad niya. Pero natawa lang si Z at sinabing, mga 15 taon ka pa masyadong bata para maging student ko. Hindi nagpatinag si Ri at tinanong kung ano ang dapat niyang gawin para makapagsanay habang hinihintay iyon. Simple lang ang sagot ni Zam, magpahinga ka, at huwag mong subukang manghuli ulit ng masamang tao. Tumango agad si Ri at masayang tinawag si Zam na Master. Kinabukasan, nagtungo ang grupo sa Bounty Guild para maghanap ng impormasyon tungkol sa Stepping Man. Pero ang cat lady sa counter ay ayaw magbigay ng detalye tungkol sa mahalagang bounty ng basta-basta. Bigla pa niyang nakilala si Nick bilang dating miyembro ng Masters of War, kaya imbes na impormasyon, binigyan na lang sila ng mas simpleng misyon, hulihin ang isang lalaking nagngangalang Hale Hardy, kapalit ng ilang daang libong diners. Habang tinatawag ng receptionist ang pangalan ng party nila, napatingin ang ibang bounty hunters sa paligid.
Agad silang nakilala at may isa pang nagbiro na parang wala raw alam ang grupo sa totoong trabaho ng bounty hunting. Siyempre, hindi yun pinalampas ni Chana, ang ating queen of gambling. Agad niyang hinamon ang lalaki sa isang pastahan. Pagkatapos makuha ang misyon, nagtungo ang grupo sa mga slums na kilala bilang garbage collection para hanapin ang target nila. Nilapitan nila ang bantay sa gate para magtanong ng impormasyon pero imbes na makatulong. Kung ano-ano lang ang ikinwento nito tungkol sa isang lalaking si Greg na ang aso raw ay kakapanganak lang ng 10 lalaking tuta. At nang halos sumuko na ang grupo na pagtatantong wala silang makukuhang matinong impormasyon sa bantay, bigla nitong binalaan sila, huwag na huwag kayong makakasalubong ng isang lalaking ang pangalan ay nga. Habang naglalakad sila sa lugar, isang grupo ng mga goons ang nagtangkang hold-upin sila. Pero syempre, mabilis lang silang pinabagsak ng party at napilit ni Nick ang leader na umamin kung nasaan si Hale. Ayon sa lalaki, malamang daw ay nasa mga bedrooms ito. Nagpatuloy ang grupo, tinatahak ang masisikip na daanan ng slums at doon nila naisalayan kung gaano kahirap at kaawa-awa ang kalagayan ng mga taong nakatira roon. Agad namang nakilala ni Kazuna ang lugar at hindi nagtagal, nakita na nila ang target nila. Sinubukan ni Hale na tumakas pero agad siyang tinalian ng lubad at nahuli. Bigla namang may lumabas na kalbong lalaki, singa na nagpakilalang doktor at sinabing pasyente raw niya si Hale. Galit niyang tinanong kung bakit nila kinukuha ang pasyente niya. Kalma lang na ipinaliwanag ni Nick ang sitwasyon at matapos ang maikling palitan, napilitan si nga na pakawalan sila, sabay sabing, ang makasalanan na yan, hindi na kayang patawarin pa. Doon nila nalaman na dating pari pala si nga, isa ring bihasang manggagamot ng mga delikadong sakit. Pero sa hindi malinaw na dahilan, napadpad siya sa mga slums at nanirahan doon. Sinubukan pa ni Kazuna na magtanong tungkol sa Stepang Man pero wala silang nakuha ni Kay titing na impormasyon mula kay nga. Pagbalik nila sa Bounty Guild, ipinasa nila ang huli nilang bounty at masayang kinuha ang premyo. Si Chana, aka ang ating Queen of Gambling, naman, todo yabang sa panalo niya sa postahan at agad nagpakain, libre ang inumin para sa lahat ng nasa guild. Natural. Napalapit lalo sa kanya ang mga tao. Kinabukasan, muling nilapitan ng grupo ang receptionist, umaasang makakuha ng impormasyon tungkol sa Stepang Man. Sabi ng receptionist, hindi raw siya sigurado, pero may nakita raw siyang kaina-hinalang babae na madalas makipag-usap sa mga bata, sabay turo kay Olivia, na nakaupo kasama si RNA. Agad nagduda ang grupo. Baka si Olivia nga ang may kinalaman sa mga pagdukot. Nag-utos si Nick, sarhan lahat ng exit. Huwag natin siyang palampasin. At nang tanungin niya si Olivia kung nasaan siya 2 gabi na ang nakalipas at kung may kinalaman ba siya sa mga nawawalang bata, bigla itong tumalon ng mataas. Binutes ang bubong, at tumakas. Kinagabihan, nagtipon ng grupo sa isang brothel para pag-usapan ang nangyari. Doon, isang hindi inaasahang bisita ang dumating, isang matured na babaeng blonde na agad nakilala ni Zam bilang Ada, ang legendary swashbuckler ng sikat na grupo ni Grand Chef. Si Nick, fanboy mode agad, halos hindi makapaniwala na kaharap niya ang isa sa mga bayani ng nakaraan. Pagkatapos ng mabilis na pagpapakilala, humingi ng paumanhin si Ada dahil sa wild na ugali ng anak niyang si Ryan, at syempre, sang-ayon agad si Zam. Pero dahil doon, nagalit si Ryan, akala niya tinatawag siyang pasaway ng master niya. Sinabi naman ni Zam na hindi siya pwedeng maging master ni Ryan dahil simula nang may batang babae na nagsinungaling at ipinakulong siya ng kalahati ng buhay niya, na-trauma na siya. Kaya ngayon, tuwing may batang babae sa paligid, bigla siyang natitigilan at nakakalimutang huminga. Tinulak siya ni Ryan na magpaliwanag, paano mo ako nailigtas kung ganon? Sagot ni Zam, kapag may batang nasa panganib, kahit sino namang may edad, gagawin ng tama. Baka nga ibig sabihin yan. Unti-unti na akong gumagaling. Napangiti si Ryan, at binitawan na niya ang ideya ng 15-year-old student joke. Agad namang singit ni Ada, at kahit kailan, hindi ko ipapakasal ang anak ko sa kung sinong kaina-hinalang pari. Pero sabi ni Ryan, hindi ko rin kailangan ng boyfriend, mataas ang standards ko, gusto ko lang si Master Zam bilang teacher ko. Biglang naging seryoso ang usapan. Sinabihan ni Ada ang grupo na itigil na ang walang kwentang misyon nila dahil malinaw namang hindi nila kayang kalabanin ang Stepang Man. Pero sumagot si Nick, wala kang karapatang pigilan kami. Sabay balik ni Ada, bata ka pa at wala kang lakas para sa laban na yan. Ngunit matatag ang sagot ni Nick, baka nga totoo yan, pero hindi ko kayang tumahimik habang mga bata ang nabibiktima. Klarong sinabi ni Ada na hindi na siya sasama sa laban, gusto lang niyang siguraduhin na ligtas siya, at higit sa lahat, hindi maging ulila si Rihanna. Kaya tinanong siya ni Nick, kung ganon, pwede mo ba kaming sanayin sa halip? Nang makita ni Ada na walang pagdadalawang isip na yumuko si Nick para humingi ng tulong. Napangiti siya, at doon siya napapayag.
Sinimulan niya ang training sa pamamagitan ng pagpapakain sa kanila ng kakaibang sopas na nagpapalakas ng magic potential ng isang tao. Ayon sa kanya, kung hindi nila matutunang gamitin ng tama ang mahika, wala silang laban sa Stepang Man. Tinuruan din niya si Nick ng isang enhancement magic na kapareho ng ginagamit ng kalaban, ang Light Body. Binigyan niya ito ng hamon, tumawid ka sa lubad ng 10 beses. Sa gulat ng lahat, nagawa ni Nick ang siyam na talon ng tuloy-tuloy, pero sa pang-10, tumilapon siya at bumagsak ng tuhod sa semento. Kinagabihan, muling umatake ang Stepang Man at muntik na namang may mabiktima. Pero maagap sina Kazuna at Karen, agad nilang nailigtas ang dalagang target. Napansin ni Zam na palaging sa parehong oras ng gabi umaatake ang kalaban. At nang tanungin ni Nick kung si Olivia ba yun, sandaling nag-glitch ang mukha ng lalaki bago ito biglang tumakbo paakyat sa bubungan. Sabi ni Kazuna, imposible to para sa normal na tao, sobrang daming spell ang ginagamit niya. Malamang may hawak siyang magic item. Kaya dumalaw si Nick sa lumang kaibigan niyang si Leon, isang artifact specialist, at sinuhulan ito ng pagkain kapalit ng impormasyon. Ikinwento ni Leon ang tungkol sa Illusion King's Jewel, isang artifact na nagtatago sa presensya ng may-ari. Ayon sa kanya, pwedeng masira ang spell nito kung mababanggit mo ang tunay na pangalan ng gumagamit. Pero dagdag pa ni Leon, gagana lang yun kung sigurado ka talaga kung sino siya. Kinabukasan, halos nagbabackflip na si Nick habang nag-e-ensayo, naalala niya tuloy ang unang araw niya bilang estudyante. Dati raw, pinapasanay muna siya ng kanyang instructor sa physical training bago payagan gumamit ng mahika. Ang sabi ng guro sa kanya noon, hindi ka hinaan ng katawan mo, gamitin mo lang ito ng tama. Balik sa kasalukuyan, nakakagawa na si Nick ng mga galawang parang si Spider-Man at matagumpay siyang naglanding na may matinding aura kahit hindi pa niya lubusang nakokontrol ang Light Body. Pagbalik ni Z, may dala siyang magandang balita, may bagong lead daw sila tungkol sa Stepang Man. Agad silang nagtungo sa slums kung saan natagpuan nila ang bangkay ng isang batang kakarating lang. Habang nilalapitan nila ito, nagpadala si Kazuna ng babala sa lahat sa pamamagitan ng telepathy, may sumusunod sa atin. At biglang, isang nakarob na babae ang umatake kay Nick. Ginamit ni Nick ang Light Body para iwasan ang mga halimaw na suntok ng kalaban. Pero sa halip, pinaghinalaan ni Olivia na siya mismo si Stepang Man dahil sa parehong mahika na ginamit niya. Sinira ni Olivia ang mga railings na parang papel lang. At ginantihan pa ang signature move ni Kazuna gamit ang sarili niyang shadow clones. Sinamantala ni Nick ang pagkakataon at sumigaw, aminin mo na, Olivia. Ikaw si Stepang Man, di ba? Ngunit kalmado lang niyang ibinaba ang hood at ngumiti, aminado ako pero hindi ako ang tunay na Stepang Man. Isa lang akong fan, nagko-cosplay lang ako sa kanya. Pareho lang tayong mahilig tumalon sa bubungan. Matapos yon, nagtungo silang lahat sa mortuary at binuksan ang kabaong ng batang bangkay. Sa una, wala silang napansin na kakaiba hanggang sabihin ni Olivia, tingnan nyo ng mas mabuti. At doon nila napansin, sobrang perpekto ng hitsura ng bata, halos parang gawa sa ilusyon. Iminungkahi ni Kazuna na suriin pa ng mabuti ang katawan. At doon nila nakita, isang piraso ng Illusion King's Jewel na kabaon sa katawan ng bata. Nang durugin ni Olivia ang bato, lumitaw ang tunay na anyo ng bata. Sa brothel, natukoy nilang anak pala ito ng isang tumakas na blacksmith. Ayon kay Zen, dahil itinapon lang ang bangkay sa basurahan, malaki ang posibilidad na nasa paligid pa rin ang tunay na salarin. Habang pinapangako ni Z na ibabalik nila ang bata sa mga magulang nito at hahanapin ang hustisya, tahimik namang inamin ni Zen na alam na niya kung sino talaga ang Stepang Man. Kinagabihan, muling nahuli ni Nick si Stepang Man sa bubungan. Tinukso niya ito dahil pumalpak ang biglaang pag-atake ng lalaki, pero sa halip na magalit, pinuri siya ng Stepang Man, maganda ang form mo, halatang bihasa ka. Naging seryoso ang tono ni Nick. Kung alam mong nahalata ka na, bakit paulit-ulit mong ginagamit ang parehong taktika? Sa halip na sumagot, binunot ng Stepang Man ang kanyang mga kadena at lumundag sa ere. Sumugod si Nick para sa close combat. Habang nagbabanggaan ang kamao nila, sinabi ni Nick na alam na niya kung bakit nagaganap ang mga pagdukot lalo na sa mga lugar na malapit sa garbage collection. Hindi siya pinaniwalaan ng kalaban pero tumigil si Nick sa gitna ng sipa, ilang pulgada lang ang layo sa mukha ng lalaki at ngumiti. Ang isang doktor na sobrang galing pero piniling manirahan sa mga slums, hindi ba masyadong kainahinala yon? At walang pag-aalinlangan, binanggit niya ang pangalan, Ngava. Biglang lumiwanag ang paligid ng sumilipang buwan at dahan-daang nawala ang mahikal na belo ni Ngava. Ngumiti siya at nagsabing, magaling. Natuklasan mo rin sa wakas. Sabi ni Nick.
Naging malinaw ang lahat nang malaman nilang may yellow demon sickness ang mga bata at imposibleng kumalat iyon mula sa slums hanggang sa mga batang tagalungsod, maliban na lang kung may isang maduming demonyong nagmamanipula sa likod ng lahat. Ngumiti siya ng mapait. At alam mo kung sino ang nagbigay sa akin ng clue. Ang doktor mismo. Idinagdag ni Zam na pareho nilang naunawaan ang plano, ginagamit ni Ngava ang mga bata bilang test subjects para makahanap ng lunas sa sakit na iyon. Pero halatang wala ng balak makipag-usap si Ngava. Sumugod si Nick at inilabas ang isang brutal na combo pero nabasa ng doktor bawat galaw niya. Hanggang sa isang napakalakas na sipa ang tumama, bomb-utes sa bubong at parehong bumagsak sila sa storehouse sa ibaba. Habang nakahandusay si Ngava, ngumiti si Nick. Salamat, Doc, lagi kang dumadaan sa parehong daan. At dumating na rin ang buong team handang tapusin ang laban. Ginamit ni Z ang sandaling iyon para magtanong bakit ka bumaba sa ganitong kababaan. Sumagot si Ngava, para sa anak ko. Pero mariing sabi ni Zam, ang yellow demon sickness ay sakit na nakukuha sa maling paraan. Alam ko, hindi siya nagkasala. Nadapuan lang siya ng sample habang sinusubukang sundan ng yapak mo. Bumigat ang hangin. Nagsimulang sumigaw si Ngava, isang tagos pusong pahayag ng ama na nawalan ng anak. Bakit siya ang kinuha? Bakit hindi ako? Kung kailangan kong magsakripisyo ng sandaang bata para mabuhay siya, gagawin ko. Napayuko si Zam, halatang naduroj. Ang dating respetadong guro, isa na ngayong halimaw sa mga mata niya. Paano mo nagagawa pang mabuhay sa sarili mong hiya? Tanong niya. Sumagot si Ngava, napaka-inosente mo, Zam. Lahat ng tao may dilim sa loob nila. Bilang ama, tungkulin kong unahin ang anak ko kahit gaano pa kabaliw ang paraan. Huminga ng malalim si Z, sobra na. Tama na. Isang malakas na suntok ang nagpagising sa doktor mula sa kanyang delusyon. Naalala mo ba ang batang babaeng kinuha mo ng buhay? Yung iniwan mong malamig sa eskinita? Tahimik lang si Ngava, parang wala siyang maalala. Pati yon, nakalimutan mo na? Nakita ko mismo ang mukha ng mga magulang niya habang binabalik ko ang bangkay ng anak nila. Umiiyak ang buong komunidad dahil lahat ng batang yun may nagmamahal din sa kanila gaya ng pagmamahal mo sa anak mo. Nang marinig yon, bumigay si Ngava. Mahina niyang sinabi, may nakilala akong pari noon, kumapit ako sa kanya, desperado. Tinanggap niya ako, kaya ako naging pari. Tahimik lang si Z, kahit anong sabihin mo, may mga buhay kang nailigtas sa klinika mo. Para sa kanila, isa kang tunay na doktor. Ngumiti si Ngava, mapait at pagod. Hindi mo pa rin naiintindihan, kahit pigilan mo ako ngayon, hindi mo maayos ang lahat. Sabay ubo ng dugo habang bumabalik ang katahimikan sa paligid. Pero nananatiling matatag si Zen at sinabing haharapin niya ang kahit anong dumating, isang hakbang sa bawat pagkakataon. Biglang naramdaman ni Kazuna ang paparating na panganib na mabilis na lumalapit. At sa mismong sandaling binalaan niya ang grupo, isang sinag ng enerhiya ang bumulagta sa dibdib ng matandang doktor. Mula sa dilim, lumitaw ang isang white mask knight at malamig na sinabing oras na para sa eternal nap ng doktor. Dati raw siyang ipinadala para iligtas ito pero nagbago ang utos. Pagkatapos, nagyabang pa siya na winasak na niya ang Precious Illusion Kingstone na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Kalma lang na sagot ni Ngava, simula pa lang, nakatakda na ang kapalaran ko nang pumayag akong mahuli. Sinubukan siyang abutin ni Z, pero gamit ang telepathy, tinapon siya ng Mask Knight palayo at sinabihang huwag sayangin ang awa sa mga kaaway, mas mabuti pa raw na iligtas niya ang sarili niya. Sumugod sina Karen at Tiana para tumulong, pero mas mabilis gumalaw ang White Mask kaysa sa kaya nilang sundan ng mata. Sa isang iglap, lumipad sila palayo na parang tinadyakan papasok sa ibang dimensyon. Habang ginagamot ni Z ang doktor, pinagsabihan siya ng White Mask, palagi raw siyang nagkakamali dahil nakakalimutan niyang unahin ang mga kasamahan niya. Tinawag pa niya ang kabaitan ni Z bilang isang makasariling pangangailangang iligtas ang mga mahihina, isang mindset na, ayon sa kanya, magpapahamak sa kanya at sa buong grupo. Pagkatapos noon, sinabi ni Nick na kailangan na nilang gamitin ang Union, pero natigilan siya nang makita ang lahat halos hindi na makatayo. Mabilis namang kumilos si Olivia, sinabing siya na muna ang bibili ng oras para makapagdesisyon si Nick. Nang pumayag si Z, biglang nag-transform si Olivia, at literal na nag-Jackie Chan mode, sinipa si White Mask parang may sariling entry sa multiverse. Matapos iyon, tinanggal niya ang disguise at buong yabang na nagpakilala, pwede akong maraming bagay, pero ngayong araw, ako ang tanggang mommy na magtuturo sa iyo ng leksyon. Ngumisi lang si White Mask. Ang sobrang kaalaman minsan ang pumapatay sa pusa. Sabay atake gamit ang espada. Pero hinuli lang ni Olivia yon na parang mainit na patatas, tapos pinagsusuntok at pinagsisipa siya ng sunod-sunod hanggang sa mabasag ang maskara at mapaatres siya.
Habang nagsisimula ng maghilom muli ang katawan ng White Mask, napagtanto ni Olivia na hindi niya mababasag ang ancient gear nito. Kaya pinagsama ni Nick at Z ang kanilang kapangyarihan at sa unang pagkakataon, nakita ng White Mask ang sarili niyang napapraning. Nang marealize niyang may kalaban siyang karapat-dapat, ginamit niya ang gravity magic para ipako si Olivia sa lupa. Muntik na ring madurage si Z sa espada nitong mas mabigat pa sa bundok. Kaya lumipat si Nick sa speed-based attack na unay inakala ni White Mask na simpleng stepping spell lang. Pero hindi, totoo nga, tumatalon si Nick sa gitna ng ere mismo. Samantala, habang iniisip ni Olivia na malapit na siyang sumalangit, napansin niyang humina ang pressure, nakawala siya mula sa gravity spell. Habang naabala si White Mask sa mga lightning fast jumps ni Nick, sumugod si Olivia na parang Sonic the Hedgehog at sinipa ang isang dambuhalang bato diretso sa kanya. Halos hindi yun naiwasan ni White Mask. Pagkatapos, nag-focus siya kay Nick at na-capture ito, akala niya panalo na siya, pero biglang dumating si Kazuna, lumipad na parang shuriken, at tinamaan siya diretso sa mukha. Tinanggal lang iyon ng White Mask na parang walang nangyari, sabay sabing tapos na siya sa araw na iyon. Pagkatapos ay gumawa ng dramatic nuclear exit na parang end boss cutscene. Nakaligtas naman ang lahat mula sa gumuhong gusali, pero agad tumakbo si Zam sa tabi ng kalbong doktor. Ibinunyag ng matanda na siya mismo ay may yellow sickness at malapit na ang katapusan niya. Habang umuuga ang gusali, binalaan ni Kazuna ang lahat, wala na silang oras. Kaya nagmadali silang tumakas palabas ng gumuguhong lugar. Kinabukasan, tahimik na nagluksa si Zam para sa isang dakilang taong pumanaw. Sinubukan siyang damayan ni Nick at sinabi ni Karen na ginawa na niya ang lahat ng makakaya niya. Pagkatapos ng ilang manly tears, muling nagtipon ang grupo. Sabi ni Kazuna, tapos na rin ang malaking kaso. Pero pinaalala ni Olivia na si White Mask ay isa lang sa mga miyembro ng mas malaking organisasyon, may taong mas mataas na nagmamaniobra sa likod ng lahat. At kung ganoon nga, gamit ang mga ancient weapons nila, baka magdulot sila ng mas malaking kaguluhan kaysa dati. Narinig iyon, hinarap ni Nick ang green-haired na malahalimaw na babae at tinanong, sino ka talaga sa lahat ng ito? Napangiti siya at tinawag siyang Naughty dahil nagtatanong pa siya bago casually na ipinakita na tulad ng Sword of Bonds. Dala niya rin ang titulo bilang Sword of War. Mula noon, halos buong araw na lang sa kama ginugugol ng mga survivors, na-realize kung gaano sila kaina matapos ang laban kay White Mask. Habang nakatitig sa isang sira-sirang lumang espada, naalala ni Nick ang biyahe niya sa karwahe kasama ang kanyang mga magulang papunta sa bahay ng kanyang tiyong si Arges. Biglang tumahimik ang ama niya at itinulak siya ng ina niya, parang laruan, sa isang nakatagong compartment habang sinasabi na mahal ka namin ng sobra. Naririnig niya ang tunog ng mga espada, mga sigawan na nagsasabing nagtraidor si Arges, at halos mabihag siya ng isang mataba na lalaki na kumuha ng pera at tinitingnan pa ang compartment. Ngunit mas lalong pamit ang kapalaran ni Nick nang makita niya ang isang malaking lalaki na may kutsilyo habang humahabol ang mataba. Bago magsara ang mga mata niya, pinatay ng malaking lalaki ang walking Big Mac at nagmumura ng sorry. Kalaunan, nalaman ni Nick na ang lalaki pala ay ang kanyang tiyo Arges at siya'y naging estudyante nito. Dahil sa pagdadala ng pagkakasala sa pagiging walang magawa at sa kabigwang protektahan ng kanyang mga magulang, nagtatanong siya sa sarili kung ano ang pwede niyang ginawa para mapabago ang nangyari. Nakahiga siya sa kama, lumalala ang dilim sa kanyang isipan hanggang sa tuluyang makatulog. Nagising siya sa tunog ng malakas na ulan at si Agatha na kumakanta sa malapit. Na may payong na nahulog mula sa kanya at napunta sa ulo niya. Nagtapos ang gabi sa isang tahimik at sweet na moment habang nagkukwentuhan. Samantala, pinamahalaan ni Zen ang klinika ni Dr. Ngava at nakahanap ng totoong kasiyahan sa pagtulong sa mga tao sa slums na talagang nangangailangan. Napagtanto niya na imposible siyang magalit sa doktor at tuluyan ng tinanggap ang kanyang makasariling kagustuhan nang makita ang ngiti sa mukha ng isang pasyente. Sa bahay ni Tiana, ginugol niya ang mga gabing walang tulog sa pagre-reflect sa kanyang buhay. Kahit panalo siya sa lahat ng pastahan at halos nalulunod sa yaman, tila walang saysay ang lahat hanggang sa matikman niya ang isang masarap na sopas na nagpapaalala sa kanya ng isang kaibigan na tiyak na magugustuhan yon. Kinabukasan, in-check ni Karen ang lahat at tinanong kung ayos lang sila. Napansin ni Kazuna ang ginagawa ni Zam sa libreng oras nito at naalala ang rule nila na huwag pakialaman ang buhay ng bawat isa. Pero ngayon, pakiramdam ni Kazuna, naging malamig na ang lahat simula nang matapos ang misyon at lumayo sa isa't isa. Gabi na iyon, bumisita si Kazuna kay Zam sa klinika. Nang sabihing umalis na siya, sagot ni Kazuna, hindi ko kailangan pakialaman ang buhay mo para lang bantayan ka sa delikadong lugar. Kinabukasan, dumaan si Karen. Sinubukan ni Kazuna na mag-break the ice. Pero nang malaman niyang nag-breakfast sila nang wala siya, agad siyang nagalit.
Habang naglalakad sa mga kalye, inis siya na hindi pa rin niya makalimutan si Kalios. Nakakita siya ng batang babae na nahuhulog sa parehong scam na minsan niyang naranasan at pinagalitan ng sleazy merchant. Pagkatapos noon, nagtagpo sila ni Nick at ng iba pa at inimbitahan siyang sumama sa festival. Pumayag siya. Pangalawang sinabi ni Tiana na may masarap na pagkain. Ang pagiging kasama ang kanyang mga kaibigan ay nakatulong na maalis ang inis sa kanyang huling team. At nangako siyang gaganapin ang tungkulin bilang isang proud dragon iyan na kasama ang sangkatauhan sa pagligtas ng mundo. Biglang pumasok si Olivia na may wild news tungkol sa pagbabalik ng Demon Lord at may kinalaman si White Mask, pero mabilis niyang inamin na nasa isip lang niya iyon, ang tanging galing niya ay paggawa ng fake news. Nakikita ang lahat na magkasama, naging emosyonal si Curran at tuluyan niyang inamin na iniisip niya ang nawalang Dragon King Stone kahit masaya siya kasama ang lahat. Sabi ni Tiana, pwede na siyang maghanap nito, pero sa pagkakataong ito, kasama ang buong grupo. At sinabing hindi na kailangan sumunod sa rule nila kung ang personal quest niya ay magiging mission para sa party. Biglang sumugod si Nick at sinabi, walang takot ang survivors sa kahit anong misyon. Ngumiti si Curran sa narinig yun, at sabay-sabay nilang itinaas ang kamay, parang awkward na group photo. Biglang sumabog sa langit ang mga fairy works, nagbigay liwanag at kulay sa paligid. Magkasama nilang pinanood ang nakamamanghang palabas bilang isang team na muling nagtitiwala sa isa't isa.